Isipin mo ito, may isang lalaki sa silid na hindi nagpapansin, hindi nagpapakitang gilas, at hindi sumasali sa unahan para lang mapansin ng lahat. Habang ang ibang mga lalaki ay abala sa pagpapadala ng mga matatamis na mensahe gabi-gabi, sa pag-iisip ng mga banat, at sa pag-ubos ng kanilang lakas para lang makuha ang atensyon ng isang babae. Siya naman ay nananatiling tahimik at kalmado, hindi siya nanunuyo, hindi siya nagmamadali, at tila hindi umiikot ang mundo niya sa paghahangad ng pag-ibig. Ngunit sa pagtatapos ng gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, siya pa rin ang pumasok at naiwan sa isip ng babaeng iyon. Bakit nga ba nangyayari ito? Bakit ang mga lalaking parang walang pakialam sa laro ng panliligaw ang madalas na nagiging pinakamahirap limutin? Para sa marami na nasa edad 25 hanggang 45, ang tanong na ito ay hindi lang tungkol sa simpleng romansa o pakikipag-date. Ito ay isang malalim na usapin ukol sa kung paano natin pinatatakbo ang ating sarili, paano natin hinaharap ang mundo, at kung saan natin ibinabase ang ating halaga bilang tao. Sa puntong ito ng buhay, marami na tayong naranasang pagkabigo, pagod sa mga huwad na pakikipag-ugnayan at sawa na sa mga laro ng isip. Kaya naman, kapag nakatagpo tayo ng isang taong nagtataglay ng kakaibang kapanatagan, natural lang na maakit tayo. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga totoong dahilan sa likod ng kakaibang atraksyong ito. Hindi tayo magsasalita tungkol sa mga mabababaw na teorya o mga peking diskarte, kundi tungkol sa mga universal na prinsipyo ng pag-uugali na maaari mong masaksihan at magamit sa iyong sariling buhay simula ngayon. Ang unang malaking dahilan kung bakit nagiging hindi malilimutan ang ganitong uri ng lalaki ay dahil hindi niya pinipilit na magustuhan siya ng iba. Kung mapapansin mo sa modernong mundo ngayon, ang karamihan sa mga lalaki ay nag-aaksaya ng napakaraming enerhiya para lang makuha ang pagsang-ayon ng kapaligiran. Nagre-react sa bawat post, naghihintay sa tapat ng telepono para sa isang mabilis na tugon, at ginagawa ang lahat para lang maging kaibig-ibig sa mata ng iba. Ngunit ang totoo, kapag labis mong pinipilit na gustuhin ka ng isang tao, doon unti-unting nawawala ang tunay at natural na atraksyon. Ang lalaking hindi sumusunod sa ganitong agos ay may ibang klase ng lakas. Ang kaniyang katahimikan at kakayahang maging kalmado ay hindi nagmumula sa pagiging suplado o mayabang, kundi sa isang malalim na katotohanan na ang kaniyang halaga ay hindi nakadepende sa opinyon ng ibang tao. Hindi niya nararamdaman ang pangangailangan na habulin ang sinuman dahil alam niya sa kaniyang sarili kung sino siya. Kapag nakikita ng isang babae ang ganitong uri ng pag-uugali, automatikong nagigising ang kaniyang kuryosidad. Nagsisimula siyang magtanong sa kaniyang sarili kung bakit ang lalaking ito ay tila kontento na sa kaniyang sarili, kung bakit hindi siya nagpapanik kapag hindi siya pinapansin, at kung bakit tila hindi siya natitinag ng mga panlabas na pahiwatig. Ang kuryosidad na ito ang siyang unang hakbang ng malalim na interes, dahil ang isip ng tao ay natural na naaakit sa mga bagay na matatag at hindi madaling mabuwal ng emosyon. Mula sa kawalan ng pangangailangang magustuhan, dumadaloy tayo sa ikalawang katangian na labis na nakatutukso sa paningin ng iba, at ito ay ang pagkakaroon ng sariling mundo. May mga lalaki na ang buong araw ay umiikot lang sa paghihintay ng text, sa pag-aalala kung ano ang iniisip ng iba sa kanila, o sa paghahanap ng panandaliang aliw. Sa kabilang banda, ang lalaking hindi malilimutan ay abala sa pagbuo ng kaniyang sarili. Mayroon siyang mga pangarap na hinahabol, may mga mabibigat na responsibilidad na kaniyang hinaharap, at may mga sariling proyekto na nangangailangan ng kaniyang buong atensyon. Ang kaniyang buhay ay may malinaw na direksyon at layunin na mas mataas kaysa sa simpleng paghahanap ng kapareha. Ang enerhiyang nagmumula sa isang taong may pinatutunguhan sa buhay ay may napakalakas na magnetismo. Hindi niya kailangang magmakaawa para sa atensyon dahil ang kaniyang oras ay mahalaga at ang kaniyang focus ay nakatuon sa mga bagay na maaari niyang kontrolin at pagbutihin. Kapag nakikita ng isang babae na ang isang lalaki ay hindi nakadepende sa kaniya para maging masaya o maging buo ang araw, nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Ang pagiging produktibo at ang pagkakaroon ng makabulang pinagkakaabalahan ay nagpapakita na ang lalaking ito ay may kontrol sa kaniyang sariling tadhana at hindi basta-basta madadala ng mga mabababaw na emosyon o ng mga panandaliang takbo ng mundo. Ang ikatlong mahalagang bahagi na nagpapatibay sa kaniyang presensya
ay ang kaniyang pambihirang kakayahan na makinig ng tapat. Sa isang lipunan kung saan ang lahat ng tao ay gustong magsalita, magbida at magpakita ng kanilang sariling galing, ang taong marunong tumahimik at makinig ay nagiging isang pambihirang hiyas. Maraming lalaki kapag nakikipag-usap sa isang babae ay ginagamit ang bawat pagkakataon para ibaling ang usapan sa kanilang sarili, para magmalaki o para magbigay ng mga banat na sa tingin nila ay nakatutuwa. Subalit ang lalaking pinag-uusapan natin ay iba ang diskarte sa buhay. Kapag kausap mo siya, nararamdaman mo na nandoon siya sa sandaling iyon, buo ang kaniyang pansin at binibigyan niya ng halaga ang bawat salitang iyong binibitiwan. Hindi niya sinusubukang sumabat, hindi niya binabago ang paksa para lang maging bida at higit sa lahat, nakikinig siya ng walang hinahangad na kapalit o kung anong pakinabang. Ang ganitong paraan ng pakikipag-ugnayan ay nagpaparamdam sa isang babae na siya ay tunay na mahalaga at nirerespeto bilang isang individual. Ang pakiramdam na ikaw ay nauunawaan at pinakikinggan ng may malalim na paggalang ay isang emosyon na napakahirap burahin sa puso at isip ng kahit sinong tao. Ang kakayahang ito na maging kalmado at mapagmasid sa gitna ng ingay ng mundo ay nagpapakita ng isang matatag na karakter na hindi nangangailangan ng palakpak upang mapatunayan ang kaniyang sariling halaga. Kapag naunawaan mo ang bigat ng tapat na pakikinig, doon mo rin marirealize kung bakit ang susunod na katangian ay tila isang nakatagong lakas na nagpabago sa panuntunan ng atraksyon. Ang ikaapat na dahilan kung bakit hindi mawala sa isip ng isang babae ang ganitong uri ng lalaki ay dahil hindi siya nagpupumilit na maging swabe o magmukhang pakul sa lahat ng pagkakataon. Sa kultura natin ngayon, maraming kalalakihan ang naniniwala na kailangan nilang magsuot ng maskara ng pagiging perpekto. Iniisip nila na kapag ipinakita nila ang kanilang mga kahinaan o kapag inamin nilang hindi nila alam ang isang bagay, mababawasan ang kanilang pagkalalaki o ang kanilang halaga. Kaya naman pinipilit nilang maging artipisyal, gumamit ng mga nakakarinding banat at mag-asal na parang kontrolado nila ang bawat anggulo ng sitwasyon. Ngunit ang totoo, ang pagiging masyadong pakul ay madalas magmukhang desperadong pagtatangka na mapansin. Ang lalaking nagtataglay ng tunay na kapanatagan ay walang takot na ipakita ang kaniyang totoong mukha. Kapag may hindi siya alam, maluwag sa loob niya itong inaamin ng walang pag-aalinlangan. Kapag nagkamali siya, hindi niya ito isinisisi sa iba o gumagawa ng mga palusot. Sa halip, tahimik niya itong inaayos ng may pananagutan. Ang ganitong klase ng pag-uugali ay nagpapakita ng isang malalim na uri ng katatagan ng isip. Hindi niya nararamdaman ang banta sa kaniyang pagkatao dahil lamang sa mga panlabas na puna o pagkukulang. Ang kaniyang pagiging totoo ay nagiging isang malakas na sandata dahil sa mundo ng mga nagpapanggap. Ang isang taong may tapang na maging natural at tapat ay nagiging isang sariwang hangin. Ang ganitong pagiging marangal sa harap ng sariling pagkakamali ay nagiiwan ng isang impresyon na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling pabango o pilit na forma dahil nakikita ng isang babae na ang lalaking ito ay nakatapak ang mga paa sa lupa at hindi madaling mabuwal ng kaniyang sariling ego. Ang katapatang ito sa sarili ay natural na dumadaloy sa ikalimang katangian na madalas ay hindi napapansin ng maraming kalalakihan. Ngunit may napakalalim na epekto sa puso ng isang babae. Ang pagkakaroon ng tunay na respeto sa kapwa-tao. Madali lang maging mabait, magalang, at mapagbigay kapag may nakatingin o kapag ang taong kaharap mo ay may maibibigay na pabor o pakinabang sa iyo. Maraming lalaki ang nagpapakita ng pinakamagandang ugali kapag sinusubukan nilang i-impress ang isang babae sa unang ilang beses na pagkikita. Ngunit ang tunay na sukatan ng pagkatao ay makikita sa kung paano mo tratuhin ang mga taong walang kakayahang suklian ang kabutihang ipinapakita mo sa kanila. Ang lalaking hindi malilimutan ay ang lalaking nagpapakita ng parehong antas ng paggalang sa isang waiter sa restaurant, sa guwardiya sa pintuan, sa driver ng sinasakyang sasakyan o sa kaniyang mga katrabaho. Ang kaniyang pagiging magalang ay hindi isang estratehiya para magustuhan, kundi isang natural na pagpapahayag ng kaniyang panloob na disiplina at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat individual. Kapag nakikita ng isang babae ang ganitong uri ng pag-uugali, kapag sa tingin ng lalaki ay walang nagmamasid, doon niya natutuklasan ang tunay na kaibuturan ng kaniyang karakter.
Ang isang lalaking may mataas na prinsipyo at marunong gumalang sa lahat ng antas ng tao ay nagbibigay ng hudyat na siya ay isang taong may malalim na integridad, isang taong mapagkakatiwalaan sa oras ng kagipitan at hindi basta-basta magbabago ang pag-uugali kapag natapos na ang yugto ng panunuyo. Ang ganitong uri ng kalidad ay bihirang-bihira sa modernong panahon. Kaya naman kapag nasaksihan ito ng isang babae, ang imahe ng lalaking iyon ay nananatiling malinaw at buhay sa kaniyang alaala sa loob ng mahabang panahon. Ang pagkakaroon ng ganitong matatag na karakter at respeto sa kapaligiran ang siyang naglalayo sa kaniya sa ika-6 na dahilan kung bakit labis siyang hinahangaan. At ito ay ang pagiging malayo sa anumang uri ng drama. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang emosyonal na kaguluhan, selos, paulit-ulit na sumbatan, at maliliit na away ay tila naging normal na bahagi ng mga relasyon. Maraming tao ang tila nauubos ang lakas sa patuloy na paghahanap ng atensyon sa pamamagitan ng paglikha ng mga isyu o pagiging masyadong maramdamin sa bawat galaw ng kapwa. Subalit, kapag nakatagpo ang isang babae ng isang lalaking nagtataglay ng kakaibang katahimikan ng isip, ang epekto nito ay parang isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Ang lalaking ito ay hindi mahilig makipagtalo sa mga bagay na walang katuturan. Kapag may problema, hindi siya nagwawala o nagpapadala sa galit. Sa halip, hinaharap niya ang sitwasyon ng may lohika at malawak na pag-unawa. Hindi niya hinahayaan na ang kaniyang emosyon ang magdikta sa kaniyang mga aksyon. Ang kaniyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng kapanatagan at kapayapaan na unti-unting nagiging nakakaadik para sa sino mang kasama niya. Ang kapayapaan ng isip ay isa sa mga pinakanakaliligtaang katangian sa usapin ng atraksyon, ngunit ito ang may pinakamalalim na pundasyon. Kapag nararamdaman ng isang babae na sa tuwing kausap o kasama niya ang lalaking ito ay nababawasan ang kaniyang stress, lumilinaw ang kaniyang pag-iisip at hindi niya kailangang maglakad sa ibabaw ng mga bubog para lang maiwasan ang galit nito, natural na gugustuhin niyang manatili sa kaniyang piling. Ang kakayahang maging kalmado sa harap ng kaguluhan ay nagpapakita na ang lalaking ito ay master ng kaniyang sariling-sarili. At ang isang taong may kontrol sa kaniyang panloob na mundo ay palaging magiging isang matatag na haligi na hindi kayang pantayan ng sinumang lalaking umaasa sa ingay at drama para lang mapansin. Ngayon na naunawaan na natin kung paano nagiging sandigan ang isang lalaking walang drama, handa na tayong dako sa ika-7 at pinakamatinding dahilan sa lahat. Isang katangian na siyang pangunahing dahilan kung bakit kahit lumipas ang mahabang panahon na walang komunikasyon, ang isang lalaki ay nananatiling nakaukit sa isipan ng isang babae. Ang ika-7 at pinakamatinding dahilan kung bakit hindi mawala sa isip ng isang babae ang isang lalaki, kahit lumipas ang mahabang panahon, ay dahil wala siyang nararamdamang pangangailangan na magpatunay ng kaniyang sarili. Sa kasalukuyang panahon, napakaraming tao ang lubos na nakadepende sa panlabas na pagkilala. Kailangang i-post ang bawat tagumpay, kailangang ipakita ang bawat mamahaling gamit, at kailangang ipagsigawan sa buong mundo ang bawat mabuting gawa para lamang makakuha ng mga like at papuri. Maraming lalaki ang nag-aakalang upang makuha ang puso ng isang babae. Kailangan nilang ilatag ang lahat ng kanilang mga nakamit, ipakita ang kanilang kakayahan, at magmayabang sa harap nito. Ngunit ang lalaking nagtataglay ng tunay at malalim na kumpidensya ay ang lalaking tahimik lang. Hindi niya kailangang mag-ingay dahil alam niya sa kaniyang sarili ang kaniyang tunay na halaga. Nagtatrabaho siya ng walang humihingi ng palakpak. Gumagawa siya ng tama dahil iyon ang nararapat at hindi siya umaasa sa opinyon ng ibang tao upang maging masaya o maging buo ang kaniyang pagkatao. Ang ganitong uri ng kumpidensya ay hindi sumisigaw. Ito ay tahimik ngunit mararamdaman mo ang bigat ng kaniyang presensya. Kapag nakatagpo ang isang babae ng isang lalaking hindi naghahabol ng kaniyang validation at hindi nagmamalaki, lumilikha ito ng isang malalim na epekto. Ang katahimikang ito ay nagpapakita ng isang karakter na may matatag na pundasyon. Isang lalaking hindi kayang mabuwal ng mga panandaliang papuri o ng mga panlalait ng mundo. Ang lahat ng katangiang ito ay nagbubuklod sa isang napakahalagang sikreto ng sikolohiya ng tao. Hindi natin natatandaan ang mga tao dahil lamang sa kanilang pisikal na hitsura o sa mga matatamis na salita na kanilang binitiwan,
kundi dahil sa emosyon at pakiramdam na iniwan nila sa atin habang kasama natin sila. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking hindi mahilig mag-flirt, hindi nagpapadala ng mga pilit na mensahe at hindi sumusunod sa tradisyonal na laro ng panliligaw ay nananatiling hindi malilimutan. Ang kanilang iniwan sa isang babae ay hindi ang pagod ng laro o ang bigat ng obligasyon, kundi ang pakiramdam ng kapayapaan, respeto, katapatan at isang matatag na direksyon sa buhay. Hindi mo kailangang maging pinakagwapo sa loob ng silid. Hindi mo kailangang maging pinakamayaman at hindi mo kailangang maging eksperto sa mga banat upang mag-iwan ng marka sa buhay ng isang tao. Ang tunay at pinakamalakas na atraksyon ay hindi nagmumula sa mga artipisyal na estratehiya ng panunuyo, kundi sa kung paano mo pinatatakbo at dinidisiplina ang iyong sariling pagkatao araw-araw. Sa huli, tandaan natin na ang buhay ay palaging magdadala ng mga pagsubok. Ang mga tao sa paligid natin ay maaaring magbago at ang mga sitwasyon ay maaaring maging mahirap. Ngunit kapag ikaw ay may malalim na kapanatagan sa iyong sarili, kapag nakatuon ang iyong pansin sa mga bagay na maaari mong kontrolin, ang iyong ugali, ang iyong integridad, at ang iyong paggalang sa kapwa, ang iyong presensya ay magiging isang permanenteng kanlungan na hindi kayang burahin ng panahon. Ang pagiging isang lalaking may prinsipyo at may kontrol sa sariling panloob na mundo ay isang panghabambuhay na habit na hindi lamang nakakaakit sa iba, kundi nagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan. Kung may natutunan ka sa ating naging pag-uusap ngayon, ibahagi mo ang iyong mga iniisip o ang iyong sariling karanasan sa mga komento sa ibaba. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang makabuluhang talakayan ukol sa pagpapabuti ng ating sarili. Tandaan mo ito, anuman ang mangyari sa labas ng iyong mundo, ikaw ay binuo upang maging matatag at harapin ito ng may marangal na katahimikan.